pagpapaigting ng freedom of navigation ng ilan sa mga usapin sa US-ASEAN Summit na dinalawan ni Pangulong Aquino sa Amerika. Narito report ni Lay Alvis. Nasa California, USA si Pangulong Noynoy Aquino para sa ASEAN-US Summit. Kasama niya ang ilang miyembro ng gabinete. Layo ng summit na mas mapaigting pa ang ugnayan sa pagitan ng mga bansang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations at ng Amerika. Sa Sunnylands Rancho Mirage, isinasagawa ang pagpupulong. Dito sinalubong ang bawat ASEAN leader kabilang si Aquino ni US President Barack Obama na nagpatawag sa meeting. Unang pinag-usapan ang entrepreneurship at business innovation. Sa kanyang opening statement, kinilala ni Obama ang ASEAN bilang ika-4 na pinakamalaking trading partner ng Amerika. Ayon pa kay Obama, mas pinalawak ang defense cooperation sa ASEAN sa ilalim ng kanyang administrasyon. Kabilang ang maritime assistance sa mga kaalyado nitong bansa tulad ng Pilipinas. Kaisa raw ang Amerika sa mithiin ng ASEAN para sa inclusive economic growth, pagtataguyod ng rule of law kabilang ang freedom of navigation at pagsusulong ng human dignity. Bigyan lamang ng pagkakataon ng mga leader na sandaling makapagpahinga matapos ang unang pulong. Nagkaroon din ng dinner meeting. Inaasahang susunod na tatalakayin ang pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa Asia-Pacific region. Kabilang dito ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Pag-uusapan din ang kampanya kontra terorismo, violent extremism at climate change. Pagkatapos ng summit, nakatakdang maglabas ng outcome document ang mga leader na maglalaman ng Declaration of Principles ng ASEAN at Amerika. Sa gitna naman ng pagpupulong ng mga leader, may iba't ibang grupo ang nagkilos protesta sa labas ng Sunnylands. Pagkatapos ng summit, makikipagpulong si Aquino sa 3 malalaking kumpanya, kabilang ang Walt Disney International. Sa Miyerkules naman ay gagawaran ng Pangulo ng honorary degree ng Marymount University. Makikipagpulong din siya sa Filipino community sa LA bago umuwi sa Pilipinas. Mula rito sa California, Lay Alvis, GMA News.